May lindol. May lindol. Lakas ng lindol. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, ang van life natin ay aakit na ng Bukidnon. Ang pinakamalamig na lugar dito sa Mindanao. Pero bago natin mapuntahan yan, ay magsa-side trip muna tayo at pupunta tayo sa Mount Anahawan View Deck, paragliding, at maglakad sa isang flat surface na salamin. At pupuntahan na rin natin ng isang cold spring na pinoprotektahan ng mga diwata. Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong dumating ang panahon ng matinding tagtuyot sa Mindanao, ang lahat ng ilog sa paligid ay natuyo maliban sa nasuli. Ilan lang yan sa mga dapat yung abangan bago tayo lindulin. May lindol. May lindol. Paano? Hanggang ngayon? Sobrang tagal ng lindol yun. Sobrang ang lakas. Simple lang ang pangarap ko noon. Ang umikot kahit saan para makita kung anong merong ganda ang ating bansa. Pero di minsan hindi sumagay sa isipan ko na magagawa natin yan na nakatira tayo sa ating munting tahanan. Sa isang napakaliit na camper van. Kahit anong hamon ng panahon, kasama natin siya. Ni walang kuryente. Noong mga panahon na nagsisimula pa lang tayo. Pero masarap ang gising natin tuwing umaga. Paiba-ibang lugar. Ang dami na natin pinagdaanan kasama siya. Watod, maraming salamat ha. Handa na ako sa mga panibago nating kabanata. Hindi ko alam kung saan ako bibili ng kape. Wala na ang kape. Ang pangit pa ng gupit ko. Gupit ni Wamos. Pasensya nyo na yung gupit ko. Pinaliwanag ko naman ng maayos pero hindi masyadong na-gets. Kaya papakita lang ako sa inyo. Ha? Di ba si Watod kulay blue? Merong isang kulay blue dito na kakulay ni Watod. Pero hindi siya DA64W kundi DA17 na Watod. Ayun. Latest model. Silipin ko pa. Ang ganda. Good. Watod na watod do. Kapag nasa Davao ka talaga ano, talagang busog na busog yung mata mo sa mga minivans. Ang gaganda. Tuloy ko muna yung mission ko. Kailangan ko makahanap muna ng kape para masimulan natin na ang masigla ang ating araw. Hi! Morning! Baktas-baktas. Ang Bisaya pa. Baktas-baktas. Oh, nagbaktas ko ano, hanap ko ng kape. Kape. Opo, yung timpla na. Doon. Doon na? Oh, sige po. Good morning, good morning. Papa yun ni Dodong Lagan. Yan. May kape daw doon. Nandito yung shop niya sa likuran. Diyan tayo natulog. Dahil ang usapan namin ay maaga kaming aalis papuntang Bukidnon. Pero ako yung unang nagising. No rush naman tayo. Kaya natin makapagpahinga. Mamaya ako sa inyo magkikwento kung ano mga kaganapan na nangyari sa loob ng mahigit isang linggo na nandito tayo ngayon sa Davao. Kape muna. Hello! 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 Pinulang pa ako dos. Isa lang tuloy yung nabili ko. Pero meron na tayong kape. Kapeng pwede na. Good morning, Mr. K-Cam. Good morning. Kanyang sinisilayan ng kanyang bagong gawang K-Truck. Pero siya na yung mag-explain yan kung anong ginawa sa sasakyan niya. Ayoko i-spoil. O baka na-spoil na niya yung minivan.
Tamang ginalain. Ito naman ang service center ng ating kaibigan na si Dodong Laagan at matatagpuan ito sa Carmen, Davao del Norte. Huling gabi namin dito sa Davao, dito na kami natulog para maaga kami makapag-prepare at maaga rin kami makaalis. Okay, 9:03 ng umaga mga first timers. Welcome back to another van life episode. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, tayo ngayon ay nasa Carmen ulit sa Davao del Norte, sa lugar ng ating kaibigan na si Dodong Laagan, na kung saan ay iniwan natin ang ating camper van dito sa loob ng mahigit 1 linggo para ayusin, para i-upgrade, para i-refresh. Pero mamaya ko ikikwento sa inyo lahat-lahat ng mga ginawa dito kay Watod. Pero ako ay sobrang tuwang-tuwa kasi nung nabili natin si Watod, kulang siya eh. Kumbaga hindi siya totoong Watod na kung sino talaga siya nung siya ay nasa Japan. Ngayon, kung ano ang totoong DA64W nung sa Japan siya, bago siya dalhin dito sa Pilipinas, ito siya ngayon. Pero ang aking paningin dito, tumangkad. Tumaas si Watod. Pero ikikwento ko sa inyo yung detalye mamaya. Nasa Jollibee lang kami ngayon, branch na to. Siyempre siya nasa loob na ng Jollibee, umu-order. Alam niyo kung bakit andito pa rin ako? Kasi, comment kayo sa mga mahilig sa mga sasakyan na. Kasi, hindi ko pwedeng patayin agad si Watod kapag bumiyahe. Dapat meron akong 5 minutes bago patayin. Sa mga nakakaalam kung bakit hindi po pwedeng patayin agad yung sasakyan kapag huminto, comment down below. Okay na? Ayun, tara. So ngayon, yung mga kasama natin, wala dito, hindi namin kasama. Nagpa-car wash silang lahat. Si Watod naman, nag-self-car wash lang naman kami para makatipid. Ibig sabihin nun, aabante na tayo. At ngayong episode ay tayo ay pupunta na mga first timers ng Bukidnon. Pero pasalamatan ko na agad yung kaibigan natin si Dodong Laagan. Dong, alam ko pinapanood mo to. Maraming salamat sa mahigit 1 linggo na inampun mo kami sa iyong yarda. At syempre, yung lahat ng mga ginawa mo sa minivan natin, sa camper van natin kay Watod, sobrang solid mo gumawa. Maraming salamat bro. Sobrang solid mong kaibigan. Sobrang solid mo mag-alaga kay Watod. Yung init mo ng pagtanggap sa amin, sobrang solid mo sa pakikisama, sobrang solid mo sa bait. Maraming salamat. Makakaasa ka na nandito lang kami para sa iyo. Okay? Kaibigan mo kami. Baon tayo ng burger lang para pag ginutom tayo mamaya habang umaakit tayo sa mga kabundukan, meron tayong kakainin. Ayan, tsaka shoutout nga pala muna sa aking anak, kay Hana. Nak, okay lang daddy dito ha, mag-ingat ka sa school dyan, nood lang kay daddy, update mo lang ako palagi. Tsaka sa nanay ko, maraming salamat na sa pagbantay dyan kay Hana, pag-alaga kay Hana habang wala ako. At meron akong pina-project dito. Request to ni Hana kasi since na matagal pa akong makaka-uwi, ang tanging bilin lang niya, daddy, uwian mo ako ng yung mga ganito sa iba't ibang lugar. Tulad dito, mangosteen tart, yung mga nagtatagal ba, mga durian nuggets, mga ganyan. Iipunan ko siya, ilalagay ko dito sa bag na to. Sa bawat mga lugar na pupuntahan namin, bibili ako tapos dadagdag ko yan. So yun yung papasalubong ko. Tsaka shoutout din kay Zach sa Canada, nanonood yan eh. Mag-iingat ka na. Hope to see you next year. Kapag umuwi ka na ng Pilipinas, ako bahala sa iyo. Bahala. Kapag driver nyo. Tara, balikan na natin yung mga kasama natin sa shop ni Dodong. Malamang ando na yun sila. Pero kami nakapag-ready na kami ng mga gamit namin. All in na. Okay, let's go. Grabe yung tinaas ni Watod do. Dati dito lang yan. Nakatingkad na ako. So tumaas yung ating camper van. Ngayon na mismo pupunta na tayo. Babayahin na tayo papuntang Bukidnon. Si Lakbay, ang sasakyan ni K-Camp. Si Sir Eli, siya na ang magdadrive nung K-Truck ni K-Camp hanggang sa matapos namin, hanggang sa makabalik kami ng Luzon. Yan. Let's go. Ayun, let's go. Ay dito, let's go. Let's go. J-Bry.
Yan, ready na rin yan. Ready na bubukid nun, bro. Ready na. Yun. Tayo, apat na tayo. At tapos, si K-Camp na nagbablog din, ay ito na ang kanyang i-drive. Itong DA17W, yan, kay Uncle Sam yan. Yan ang i-drive ni K-Camp hanggang sa makabalik tayo ng Luzon. At si Watod, bro, imbis na ako mag-explain, ikaw na lang mag-explain kung anong ginawa kay Watod. Para kunwari vlog mo. Yung ako kunwari si Ma'am Carrie, oh. So, yung ginawa natin is nag-lit tayo, then nag-lit tayo ng gulong. Tapos, kasi yung original turbo to, tinanggal yung turbo, binalik lang natin. Yung original na, kung ano yung original sa kanya. Okay. So, yan. Tapos, Naglagay tayo ng ladder kasi nga matangkad na nga. 2-inch lift ang ginawa dito ni Bro Dodong para hindi sumabit, no? May bumper na rin tayo dyan. maganda kasi pag original siya na ibalik natin yung turbo para sa akyatan, mas mabilis siya. Lalo na pag ganito mga naka-lift up na or malaki na yung gulong. Hindi na, tapos sa highway, mas mabilis siya. Hindi na tulad dati na Bro. bagal. Simplified pa rin naman. Pero medyo brusco na ngayon yung roof tent natin. Babalik natin yan pagbalik natin ng Luzon. Ang laki na ng gulong natin. Pero kaya yan. Magiging easy na lang yan kayo. Meron na pala tayong dashcam. Ayun, no? Merong mata. Ayan, may dashcam na tayo na merong harapan na view, tsaka merong likod. Ako lang naglagay ng dashcam. Hindi natin binili yan. Binigay sa akin ni Chef TV yan kasi tinanong niya ako. Sabi niya, bakit wala kayong dashcam? So sabi ko, maglalagay pa lang. Yun, may hinagis siya sa akin box. Sabi niya, kabit mo. Siguro bigay sa kanya, binigay din niya. Joseph TV, maraming salamat kinabit ko na. Safe tayo ngayon. Davao del Norte ay dadaan tayo sa kabundukan ng Talaingod. Ayan, maganda ang mga view dyan. Then pagbaba niyan is Valencia na ng Bukidnon. Alam mo mga 6 hours to sa atin. Enjoy kayo sa biyahe. We will miss you. See you soon. See you soon, ha? Pag makapag-Luzon, baka... Hindi ko alam, magpapark pa ba tayo dito sa labas o diretso? Di ba basta magkikita tayo ulit? Sigurado yan. Thank you, bro, ha? Enjoy. Bye-bye! Bye-bye. Salamat. Diretso na. Hindi kaya lang, inayos lang ko yung boys. Kaliwa. Kaliwa tayo, kaliwa. Papuntang Valencia City, 4 na oras. Pero malamang mga 7 oras yan sa atin. Sigurado yan. Okay, paakit na tayo ng kabundukan ng Talaingod. Grabe, dito ramdam na ramdam ko mga first timers yung lakas nung makina ngayon na Watod. Dati kasi kapag paakyat, nagpapatay ako ng aircon. Tapos lagi akong, pansin nyo yan, pag nagdadrive ako, lagi ako nakahawak dito sa cambio. Kasi kung mahilig ako mag second gear, mag low gear. Ngayon, hindi na siya hirap sobra sa akyatin. Nakadrive lang ako palagi. Plus may aircon pa. Tignan yung gano'n siya kalakas sa ahon, no? Tignan. Tapos yung tunog ni Watod, nag-iba na. Parang meron na ako lagi narinig na sumisipol. Tapos pag binibitawan ko yung gas, pag nag-shift, merong pumupungas. Ayun, no? Mga ganun lagi. Silent dawn, you stir from sleep. Less than 2 hours na lang nasa Valencia na tayo. Pero mamaya, hihinto tayo mga first timers dito sa unahan. Kasi may mga overlooking dito na pwede nating hintuan. Tapos magkape-kape tayo. Ang Philippine Loop na to ay tawagin natin Philippine Loop Namnam Edition. Namnamin natin ang ganda ng Pilipinas. Kung dati, bakbakin natin ang Pilipinas. Ngayon, namnamin natin ang Pilipinas. Stop over muna tayo. Meron tayong kailangang baguhin sa sistema kay Watod. Kasi nga, kung dati kasi, pag nakahinto, pinapatay ko agad yung makina. Pero ngayon, parang kung long driving daw talaga, tulad ng ginagawa natin ngayon, hayaan lang daw muna yung makina na nakaandar na mga 5 to 10 minutes maximum. Huwag munang papatayin para maalagaan yung turbo. Okay, welcome sa pinaka-tuktok ng Talaingod. Nandito tayo ngayon sa Regis
View Cafe. Shoutout kay Biyahe with Ken na talagang ginawa niya ako ng sticker. Kasi dapat, sabi niya, dapat kasi may sticker ka. So ngayon, gagawin natin ulit. Every time na makakita tayo ng mga lugar na ganito may mga stickers, maglalagay tayo. Didikit natin. Sa mga makakilala, huwag tatanggalin ha. Boy P was here. Si Kuwate. Trivia. Anong trivia mo? Saan nagsimula ang word na si Kuwate? Saan? Kasi dati, may magsyota. Mahilig sila magkape. Sa Talaingog, dito rin yan mismo. Sa Reggie's View Cafe. Dito yan nag-originate. Dito nagsimula. Dalawang magsyota na mahilig talaga silang magkape. Ngayon, pagpunta nila dito, wala daw kape. Chocolate drink daw gawa sa kakao. Ngayon, last order na lang. Ngayon ang problema, pareho silang mahilig sa ganun. Isa na lang ang pwedeng uminom. So nanalo, si lalaki. Sa kanya napunta yung chocolate drink. So habang iniinom niya ng ganyan, nainggit si girl. Ginagawa niya, sinisikwat yung lalaki. Pahingi. Sabi niya, huwag ka nga naninikwat. Sinisikwat mo ako eh. Simula ng araw na yon, pinangalanan ng Sikwate ang chocolate drink na to. Dahil sa gesture na sikwat. Totoo ba yan? Gawa ko lang ngayon. Storyteller, di ba? Telling lies. Okay mga first timers, abante na tayo. Less than 2 hours na lang, nasa Bukidnon na tayo. Napakaganda naman. Ang Talaingod ay isang kabundukang bayan sa Davao del Norte na tanyag bilang isang upuan ng kultura ng tribong Ata Manobo. Kilala rin ito bilang isa sa mga pinakasikat na highland tourism destinations sa rehiyon. Thank you ah! Thank you. Ayun sila, may sticker din yan. Kakapasok lang natin mga first timers sa sa Bukidnon. Bukidnon. Sino may nabibigay na tayo yung sticker. Maraming salamat kay Biyahe with Ken, bro. Thank you. Maraming nag-sponsor ng stickers sa atin. Kasi ang problema, nakalagpas na tayo sa mga lugar nila. Ngayon ginagawa naman ng paraan kung paano natin sila ma-meet para alam natin yung mga ginawa nilang mga stickers ba. Kasi ayaw naman namin na maano ba yung effort ba. Nag-effort sila. Tapos hindi maabot. Sir, sir? Ano to sir? Camper van? Mga Philippine Loop. Thank you. Hindi nyo na nakikita pero mga militar yung nakakausap natin. Mababait naman sila. Pero syempre, kapag sinasama sila sa video, nagtatanong pa rin talaga ako, pwede po ba kayo sir makasama sa video? Ayan. Kaya dahil lang, pag umokay, hindi okay. Pag hindi, kasi hindi naman lahat ng pinagpapaalamanan natin game. So, respetuhan. Yan, touchdown. Nasa Bukidnon na tayo. Grabe yung pag-welcome sa atin ng Bukidnon, no? May mga flags talaga, oh. Grabe. Maraming salamat po. Feeling. Okay, update mga first timers. Nasa Valencia City na tayo ng Bukidnon. At umalis tayo ng alas 10. Alas 10 ito, mas higit pa nga yata eh. Pero bago tayo mag-camping at mamasyal dito sa Bukidnon, makikituloy muna tayo sa bahay ng isang first timer dito. Bro Dave! Halo. Sobrang tagal na pala. Wala pa tayong motor. Paikliin natin ang kwento. Solo Philippine Loop ko noon. Hinahantay nila ako maghapon sa daan. Sa iba ako dumaan. Ang sabi ko nga, lahat ay nangyayari sa tamang panahon. Ayan tuloy, pinagluto tayo ng bulalo tsaka inihaw na pampano para sa aming hapunan. Bulalo ng Bukidnon. Ito bro ay city pa rin ito. City ng Valencia pa ito. Mas masarap pa itong bulalo mo kasi sa Tagaytay. Uy, dalawa na kayo na sa akin yan. Kinabukasan, simulan natin agad ang ating van life adventure dito sa Bukidnon. Tara, thank you po ah. Opo, thank you. May elementary dito, oh. Elementary. May klase po ba kayo ngayon? Wala ba? See you soon! Ingat.
Ingat. Bye-bye. At sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa Bukidnon, ngayon yung araw na magsisimula tayong mag-ikot-ikot. Yung kabundukan ng Bukidnon na natatanaw natin sa malayo kahapon na napakaganda. Andito ngayon sa harapan natin. Balik tayo sa challenge natin na hindi natin alam kung saan tayo matutulog ngayong gabi. And since na nasa Bukidnon naman tayo at maganda ang lugar dito at safe naman dito, gagawin ulit natin yung magra-random search tayo ng spot na tutuluyan natin sa loob ng ilang araw. So nakaka-excite, pero maliban dun sa goal na yon, ay may iba pa tayong goal. Ang enjoy natin ng mga magagandang lugar dito sa Bukidnon. Alam nyo naman yan, pag Bukidnon, di ba? Lagi tayong namamangha. Napapanganga tayo na, wow, napakaganda! Nandito tayo ngayon. Kasama kayo ha, kasi nanonood kayo eh. Yung ganitong klase akyating, gumagapang na si Wato dito oh. Ngayon oh, basic! Wala oh! Grabe! Wala na, pagbalik natin cold campsite, wala. Bro, kay camp, relax na relax si Watod. Hindi lang kami yung parang pagpaahon bababa ko. Ganon. Pagkata mo gano'n kayo kataas? Sobrang taas na. Mahal, isang gabi tayo dito. Isang gabi tayo? Oo, bukas na tayo mag-spring. Oo, pwede. Sabihin naman na, usap-usap tayo. Oo, Sige. doon sa baba may bilhan ng mga gulay, tapos ano na lang, data gaming. Wala, no choice eh. Sige, maganda yung lugar para iwanan agad. May mga tubig na naman tayo. Then ayun oh, ganda ng lugar oh. Yung pangalan ng Barangay Banlag. Nagbayad lang tayo ng 150 pesos para sa entrance ng sasakyan, 50 pesos. Tapos 50 pesos per head. Ang Mount Anahawon na kilala rin bilang Mount Anahawon Ridge ay isang pangunahing destinasyon ng ecotourism na may taas na 900 meters above sea level. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay matatagpuan sa Purok 2, Sitio Sumpong, Barangay ng Banlag, dito sa Valencia City ng Bukidnon. Ano pangalan bro ng lugar na? Mount Anahawon, U-Deck. Shucks, grabe. Parang ano to Paragliding? Paragliding. Isa ang paragliding sa mga activities na pwede mong itry dito. Pero maliban doon, mayroon pang iba, tulad na lang ng kinakatakutan ko. Ang maglakad sa flat surface na salamin. Dito pa nga lang, ganito na ako. Ano pa kaya dun? Diba? Oh, wait. Anak, grabe. Ganun pala talaga. Oh, Siguro ang package niya may drone shot. May drone shot. Iba-iba mo. Pwede walang drone shot. Tapos may 360 yan dala eh. okay na, babalik na tayo. Mamaya bro, sama ko. Hindi bro, okay lang muna ako. Ako muna. Madaling mapuntahan ang ridge na ito sa pamamagitan ng maikling biyahe mula sa sentro ng lungsod ng Valencia. Gamit ang kalsadang sementado na may kasamang bahaging mabato. Lubos na inirekomenda ang paggamit ng mga four wheels dito na sasakyan o yung mga malalakas na mga motorsiklo para ligtas na makaakyat sa mga matatarik at hindi pa sementadong daan. Malapit sa tuktok. Masyadong mamatarik ang lugar, pero pagdating mo sa tuktok, panalo. Isa kasi talaga sa mga takot ko yun yung heights ba. Pero gusto ko rin sanang itry. 25 na lang yan sa inyo, sir. Ay, 25 yata ako dito. Ayan, sige bro, pera muna ako. Dalawa. Dua. Yun, dua. Dalawa ko ano ba? Ito na yun, dalawa na yun. Ikaw ha, tinatala mo yung pagiging taga Maynila mo dito ha. Shout out. Follow, like, and share sa mga floors, sir. Yun. Thank you bro. Sino kaya ang next na probinsya ang may didikit natin dito? Grabe, napakatarik ng mga dinaanan natin. Baba na tayo. Alam ko na napapansin nyo na kahit na puro tayo biyahe, puro din kami kain. Ganito kasi yun. Frank, bago tayo pumunta sa next nating destination. Exciting talaga mag-travel. Lalo na kung siksik sa activities ang itinerary mo. Yung tsinelas ko, mukhang hindi matatapos yung Philippine Loop. Sponsored pa naman to ng nanay ko. Mukhang gagraduate na yung
tsinelas mong binili sa akin. Pero sa gitna ng malayong biyahe at sunod-sunod na lakad, madalas natin nakalimutan ng isang mahalagang bagay. Ito, mag-ano ako, magbabatchoy. Ang kumain sa tamang oras. Babatchoy ako. Kaya pala naglagay ng ano yan, gulong. Safe. Lagayan daw namin ng durian or kahit anong ibibigay sa amin ng prutas. Dadagdagan niya pa yan pag may durian na. Hindi sapat ang busog ka lang. Dapat kasi on time din. Ang pagkain kasi sa tamang oras ang nagpapanatili ng ating enerhiya para hindi tayo madaling mapagod o mahilo. Iwas lipas ng gutom, iwas sakit ng tiyan. Tandaan na mas may enjoy natin ang bawat destinasyon kung malakas at alerto ang ating katawan. Kaya sa iyong next adventure, unahin ang kalusugan ha. Kumain sa tamang oras para tuloy-tuloy lang ang saya natin sa biyahe. Daming durian, no? Durian. Hindi atin eh. Yung kinain natin, good for tanghalian na yun. Hapunan na lang ang iintindihin natin mamaya. Kasi nga, wala tayong ibang gagawin dito kundi umabante, patalon-talon tayo ng mga lugar na papasyalan natin. Kahapon, parang iniisip pa namin kung saan kaya tayo sa Bukidnon. So, nag-Google Maps ba kami? Pag Google Maps namin, nagsipulahan lahat ng mga destination ba na pwedeng pasyalan. Sabi ko, grabe, napakadami. Parang hindi sapat yung ilalaan namin na isang linggo para sa Bukidnon. Tignan natin. Basta yun muna, doon muna tayo. Isang linggo para sa Bukidnon. Pero kapag napasarap, sige, i-extend natin. And since na nakapagtanghalian naman na tayo, didiretso na tayo sa panibago nating destinasyon, sa isang spring. Pero kailangan ulit naming daanan ng syudad ng Valencia. Ano tayo? Lantapan? Oo, lantapan tayo. Ayun, maganda dun. Makakahanap tayo ng spot dun na ano, Powern eh. Okay bro, thank you. Welcome to Malay Balay, Bukidnon. Nasuli Cold Spring Resort. Okay. Nandito na naman tayo sa Liblib. Tayo maliligo muna. Itong mga bahay na to, ito na yung mga bahay ng mga Amerikano dati. Oh! Mga bahay ng mga Amerikano kasi ang lugar pala na ito dati ay lugar ng mga misyonero. Pero ngayon hindi na. Tinake over na ng mga lokal. Abuhan sa Nasuli. Ang ganda. Dito ko nalaman na meron palang 7 tribo ang Bukidnon. Sila ang mga original na naninirahan sa mga kabundukan at lambak ng lalawigan. At sama-sama nilang ipinagdiriwang ang kanilang kultura taon-taon sa sikat na Kaamulan Festival. Saan ba yung hinog? Ito? Hindi pa naman hinog to eh. Ang ganda ng kaldero, malang liit ito. Binibenta yan? Ito? Decoration lang po ito? Hindi siya for sale? Okay mga first timers, welcome dito sa Nasuli Cold Spring. At bago mo ma-enjoy ang pagsiswimming dito, kailangan mo muna magbayad ng 75 pesos as entrance. So ano na tayo? Legal na tayo ang ano. Oh, napakadaming stickers. Stickers everywhere around Mindanao. Ganda Ganda. Ang Nasuli Cold Spring ay isang sikat na natural na lawa na matatagpuan sa barangay Bangkud, Malaybalay City dito sa Bukidnon. Kilala ito sa pagkakaroon ng napakalamig na tubig na sobrang linaw na kulay asul at nagbeberdeng tubig na nanggagaling mismo sa ilalim ng lupa. May mga isda eh no? Ayun no? O yung tinatawag nating bukal. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang spring daw na ito ay pinoprotektahan ng mga diwata ng kalikasan. Noong dumating ang panahon ng matinding tagtuyot sa Mindanao, ang lahat ng ilog sa paligid ay natuyo, maliban sa Nasuli. Di ko akalain, di ko maabot ang pag-ibig mo sa akin dyan. Ang baliktad na agos nito ang nagligtas sa mga halaman at hayop dahil pinapanatili nitong basa ang kabundukan. Simula noon, itinuring ng mga tao ang Nasuli bilang isang mahiwagang regalo na may dalang panibagong lakas at kagalingan para sa mga sinumang naliligo rito. At dahil sa kakaibang katangian nito, tinawag ng mga katutubong Bisaya ang lugar na Nasuli na ang ibig sabihin sa kanilang wika ay nabaliktad o binaliktad.
Parang kang naligo sa, ano ba yun? Ice tubig. Alam mo yun? Yung yellow na hindi pa nabubuo. Ganong kalamig mga first timers yung spring na niliguan namin. At ngayon ay tutuloy naman tayo sa panibago na namang bayan, ang Lantapan. Mga kabundukan na naman yun. At yung panahon ay talagang, alam mo, parang anytime uulan. So ang problema nito ay hindi ko alam kung enough ba na malalabanan natin yung lamig mamayang gabi doon kasi mataas yun eh. Sa dala naming mga panlamig ba. Kasi parang ang dala lang namin jersey. Pero kung sakali man may mga kumot naman kami dyan, so magkumot na lang. So andito na tayo mga first timer sa challenging part. Kasi nagawa na natin yung mga nasa listahan natin na pupuntahan ngayong araw. Kumbaga yung mga nakaschedule ngayong araw, ngayon ay pupunta naman tayo ng Lantapan para mamasyal pa rin. Pero andun na yung maghahanap na tayo ng ating matutuluyan. Siyempre hindi lang naman yung tutuluyin natin ang sisiguraduhin natin, yung kakainin din natin. Binaki? Ano yung binaki? Surprise? Alright, sige bro. May bibili na daw si Bro Dave na binaki. Ayan, mga taga Bukidnon, bago ko malaman ha, comment down below kung ano yung binaki. Grabe. Tuyo mahal, ayaw mo magtuyo? Sige. Saktong-sakto yun kasi malamig. Magtuyo tayo, tapos magkamay tayo. Oh, ano ang tawag dyan? Hello bro. Ano po, mga 10 po. Ilan ba to? 10? Opo. 90 pesos? 90 pesos. Kaya na din itong tapusin ng Philippine Loop. Okay na yan. Okay, Nay, gagraduate na yung chinelas mong binili sa akin. In remembrance ay iiwan natin dito sa Bulacan, sa ano, Bukidnon. Yan, sa ano po po to? Malay-balay pa rin po ta? Malay-balay. At least na yung binili mong chinelas nasa Bukidnon. Kalasa siya ng Virginia. So ibig sabihin, masarap yung Virginia. Virginia, bilhin mo. Virgin pa yan. Magkano po ang ano? Banana Q? 12. Ang alam ko malapit dito yung pinakamalinis na ano eh. Bro? Oh, thank you bro. Shout out to you bro. Tawag dito, meron kami dating dinaanan ni Kulas dito. Hindi ko alam kung, hindi ko matandaan pero itanong ko. Yung pinakamalinis na, yung sobrang linis na palengke. Napuntahan na natin doon dati. Napuntahan na natin yung dati pero hindi ko maalala kung anong bayan yun. Mamaya tatanungin natin si Bro Dave. Kasi ayoko na magkagal sa YouTube kung anong pangalan nun eh. Tanong na lang natin sa mga taga Bukidnon. Oh, kainit. Meron ako pinamiling 4 na talong, 5 pisong sitaw, tapos 10 pisong sayote. Ano lahat? 40 pesos. Ano tawag dito bro? Binaki. Gawa saan sa? Binaki. Binaki? Yung mga nahuli ko dito. Bago gusto sa kape? Pang kape. So meron tayong gulay, pang dinengding, may manok kami, may hotdog. Atay. O sige bro, lahat ng mga pagkain namin dito namin pinagsasama-sama. Tapos nilalagay na lang namin ng ice. Good for 3 days na yan. Kung sakali man, kasi hindi pa naman tayo sure kung tayo ba ay makakahanap ng spot na good for 3 days. Pero at least andyan, sigurado na sa loob ng 3 araw ay meron na tayong makakain. Yan, mabubuhay na tayo bro ng 3 araw. Loob, 3 araw. At sasalbahin tayo ng dilata kung sakali man. Kung sakali man na kapusin, may mga canned goods naman kami dyan, mga maling, sardinas, mga ganyan. So tawid naman na yun. Kailangan lang nating sumipat ng mga gulay-gulay sa tabi-tabi panghalo sa mga sardinas. Safe na tayo sa kakainin. Ngayon, akit na tayo ng bundok. Bro Dave, ano nga ba yung anong bayan nga yung may malinis na palengke? Nakalimutan ko na, napuntahan na namin dati yun eh. Yun sa Maramag. Matadaan na natin yon. Hindi, sa kabila yun, sa kabila. Second highest mountain in the Philippines, Mount Dulang-Dulang. At habang binabaybay na namin ang magandang kalsada ng Lantapan, ay unti-unti na sumisilip ang mga kabundukan ng Bukidnon. Ito na po yung Kapitang Bukid. Nadaanan din natin ang cafe sa bukid.
Kaibigan natin ang mga may-ari nito. Pumunta na muna tayo saglit. Tingnan lang namin tong shop ng aming kaibigan. Yung cafe sa bukid, napakalaki na ngayon. Yung pinakaunang punta natin ng Mindanao, kasama ko si Kulas noon. Unang adventure natin sa dito, from CDO to Bukidnon. Nakamotor lang kami noon. Nahintuan namin to, napakaliit pa nito. Kumbaga parang itong part lang, pero wala pa ito. Next time. Grabe talaga, napakaganda talaga. Grabe talaga. Wow! Grabe! Napakaganda. At dito tayo sa Kalamagan Cafe and Leisure Farm magsistay. Ang lugar na pabago-bago ang panahon. Usog! Usog! Alright, meron na tayong spot. Andito tayo sa Bro, anong lugar na natin dito, bro? Kibanggay na. Kibanggay na. Nagpasa tayo sa Lantapan. Okay, so dito kami ngayon magka-camp. Hindi namin kasama sila K-Camp saka si Sir Eli kasi meron lang silang inaayos. So nauna kami dito. Kami pa lang ni Jay Brian nandito. At ang view natin for today's episode, Jaran! Nasa tuktok tayo ng bundok ng Bukidnon, mga first timers, at napapaligiran tayo ng matataas na bundok na kabilang at pasok sa 10 pinakamataas na mga bundok sa buong Pilipinas. Sa harapan natin mayroong restaurant, campsite dito. Doon, campsite yun. Pero mas pinili namin dito sa parking kasi nga para mas malapit tayo sa CR. At si Jay Bry, mabilis siya maka-order ng kanyang kakainin. Yan yung view natin mga first timers. Yan. Yan. May CR dyan, pwedeng umorder ng pagkain. Bry, order ka na ng food mo? Order ka ba? Order tayo si Kuwate? Bago sila magsara. Order na. Malamang sila K-Camp. Dito na lang yun sila mamaya pwesto pagdating. Meron lang silang kailangang ayusin. Susunod na lang sila. Okay? Set up muna tayo. Tapos ate, magluluto. Yung mga lulutuin natin sa kanila. Nagmusok na mga bibig namin kanina sa lamig eh. So, ibababa lang natin ito. Para kahit paano. Hindi natin kailangan ng privacy kasi sino bang susugod sa ating dito. Kahit paano yung hamog mamayang gabi, hindi tayo alamunin. So, ganyan lang. Balikan ko yung map. Hindi talaga tayo matatapos ng mabilis nito kung binibidyo itong pag-setup. Kaligan ko yung pagtapos na. I-video ko na pala. Sir? Opo, sanay po kami. Ano po, ate, ang name niyo po? Ate Doris. Ayan. Bray. Ay, quiz. Habang nagsiset-up ka dyan, magsikwate ka muna. Thank you. Magka-camping tayo lang ngayon dito. Tatlo lang tayo. Your sikwate. Tignan nyo, yung hamog natin ngayon. Grabe, no? Ang lamig nga, Bray. Oh my God, ang lamig nga. Puro hinahamog na tayo ngayon. Sana wag umulan, pero kung uulan, wala tayong magagawa. Pero sila ate, ayan, yung may-ari, ito yung kanilang restaurant. Diyan sila matutulog ngayon. So, papakita ko lang yung aming munting tahanan ngayon. Nag-set up kami ng fairy lights. Nagsisimula na rin ako mag-edit with sikwate. Okay na yung awning natin. Naglagay din tayo ng mga fairy lights dyan para makadagdag liwanag din dito kasi nga yung mga ilaw namin puro lobat. Diretso na inom. Grabe ang init pero naiinom ko na diretso.
Pero wag. Naligo na ako. Buti naligo na tayo. Oo. Nakaligo na tayo kanina. Gusto ko sanang tipirin. Inumin, kaso lalamig to. Inumin ko na ng diretso. Malito pa yung akin, no? Naasid talaga ako. Work muna ako ha. Para tuloy-tuloy yung panonood nyo. Lagi akong may upload. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa tayo ng way. Para malagay tayo sa isang lugar na medyo komportable at magawa natin yung pag-edit. Bugbugin ko talaga kayo sa upload. At habang palalim ng palalim ang gabi, pakapal naman ang pakapal ang hamog. Sarap pala. Di ba? Naubos ko na. Sarap eh. Pangalawa na to. Makatulog. At least na walang palpitation na nangyayari, di ba? Pag. Pahinga akong kumot. Oh, Bray, tsura mo, Bray. Tinan mo. Wala, grabe. Yung daan wala na. Wala na, binabalot na tayo dito ng lagim. Isipin mo na lang kung tayo pumuesto. Sa kabila. Kaya nga. Wala na. Bro, buti na lang. Welcome to Bukidnon. Wala tayong jacket eh. Kaya na, ibaba ko na lang to. No? Para hindi ka anuhin sa likod. Sa likod. Grabe ba? Okay sana nandito tayo lahat eh. Di bale, ilang araw naman tayo dito? 100 pesos lang naman ang ano. Para may protection lang ako sa hamog sa likod. O yan. Kita nyo? Bukas mga first timers pagising natin, papaliparan ko to ng drone. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar natin. Kasi napakaganda. Okay? Update ko ulit kayo pagdating na yung pagkain namin. Anong oras na ba? Siguro mga 8 7 pa lang. sa 7 PM pa lang naman. Mga 7:30 nandito na sila. O yan, 30 minutes away. Para makapagluto na kami ng aming hapunan. Dininding ang luluto, yung mahal, diba? Tapos, pritong banggit. Pritong tanggit tsaka dininding. Yes. Pero sa kabila ng kapayapaan ng lugar at kalamigan ng panahon, bigla na namang lumindol. Lindol. May lindol. Lakas ang lindol. Lakas nga. Ano ba malaking ano mo? Umuga yung ano? Shucks. Wait. Ang haba. Ang haba, bro. Hindi na titigil, no? Hindi na titigil. Ang inaalala namin, malapit kami sa bangin. Pangalawang lindol na ito na naranasan natin simula nang dumating tayo dito sa Mindanao. Paano? Hanggang ngayon? Ang pag-uga ay hindi masyadong nakikita dahil ang gamit nating camera ay merong stabilization. Pero ang lakas, matagal tumigil. Sobrang tagal ng lindol yun. Sobrang ang lakas. Ngayon ang tumatakbo sa isipan ko, back up na tayo. Pero paano? At madilim na. Sila na yan? Hindi, napito eh. Truck yun? Papi, ano? Mahilo-hilo ako, bro. Bibilitor pa rin? At least wala tayo sa mga buildings o mga hotel ba? Tama yung vision mo kanina. Nandito tayo pumuesto, hindi rin. Diba? Mas nakakatakot na nandun tayo sa kulit. Ano kaya ang kakahinat na ng pagkakamping natin dito sa tuktok ng bundok ng Bukidnon? Bibilitor pa rin? Lalo na't sunod-sunod na ang mga malalakas na lindol dito sa Mindanao. Good morning, Bukidnon! Next episode ay samahan nyo kami mag-camping at enjoyin ang napakagandang lugar na ito ng Bukidnon. Sa bawat pagising, bago na namang landandas, sama-sama tayo. Ito yung accurate na lamig. Sa biyahe. Nananawagan po ako sa asawa ni Kay Cam. Huwag niyo po kami sisisihin pag ito pinulmon niya dito sa camping. Boy P. Welcome back to Bukidnon, mga first timers. Fun life trip
sa buong Pilipinas. At nasa isang napakagandang kabundukan tayo nag-overnight. Boy P, Boy P, Huwag mo kinibigay! Huwag mo Boy P, Paupad-upad ka pa, ha?